Napuno ng malakas na ungol at halinghing ni Rika Jane ang buong silid ni Hash. Panay ang pagbayo ng lalaki at walang humpay na paghampas sa pangupo ng dalaga. Mangiyak-ngiyak naman si Sarap si Rika sa tindi at laki ng alaga nito. Ramdam niya ang pagkapunit ng kanyang pagkababae at halos mamilipit siya sa sakit. Napansin naman iyon ni Hash at marahan siyang hinalikan sa labi. Unti-unting nawala ang hapdi at kirot sa kanyang hiyas. Sa pagkakataong iyon, nagpaubaya na siya at sinasabayan ang bawat pagbayo ng lalaki. Bawat galaw ng katawan nito'y sinasalubong niya para sumagad ang kahabaan ng lalaki. Damang-daman niya ang laki noon sa bawat baon at mabilis na paglalabas-masok sa kanyang bulaklak. Hindi niya mapigilang mamula, makaramdam ng matinding pag-iinit at kalibugan. Hindi niya akalaing masasanay siya sa laki at haba ng alaga ni Hash. Bawat pagsagad noon ay tila langit sa kanyang pakiramdam. Kinalimutan niya muna ang mga problemang kanyang pasan at nagpatianod sa bugso ng damdamin. Ginawa niya ang lahat para mapaligaya ang lalaki. Pinaluhod siya nito at sinubo niya na parang lollipop ang alaga ng lalaki at paulit-ulit na naglabas-masok iyon sa makipot niyang bibig. Halos mabulunan siya sa laki ng ulo noon at kahit na naluluha, pinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Pansin niya naman ang nasasarapang mukha ng binata sa pagpapaligaya niya rito. Lumalabas ang ugat nito sa sentido at leeg, kasabay ng pamumula ng mukha hanggang sa may dibdib. Panay ang ungol ng lalaki sa tuwing didilaan at sisipsipin niya ang balat noon. Hanggang sa hindi na ito nakatiis, hinawakan siya ng lalaki sa buhok at iginaya siya sa paraan na gusto nito. Naramdam niya ang paninigas ng lalaki sa sarap na dulot ng kanyang pagsubo. Pinatalikod siya nito at walang humpay na binayo. Ramdam niya ang pag-alog ng kanyang malusog na dibdib at pagyanig ng kanyang buong katawan sa lakas ng pagbayo ng lalaki. Baon na baon iyon. Paulit-ulit nila yung ginawa hanggang sa pareho silang labasan. Sa hindi sinasadyang pagkakataon at pagkabigla, naiputok ni Hash ang kanyang puting likido sa loob ni Rika. Matapos ang palitan ng kanilang mga ungol at salpukan ng katawan, nakaramdam si Rika ng matinding pagod. Nanghihina siyang bumagsak sa malaki at malambot na kama. Sobrang bigat ng kanyang pakiramdam, pero wala siyang ibang magawa kundi ibigay ang kanyang sarili sa pinakamayamang lalaki sa buong Batangas. Hash Coleman, matangkad na hanggang 6 na talampakan ng taas, may makapal na itim na kilay, itim na almond eyes, matangos na ilong, at mapulang labi. Kilala itong hunk at heartthrob sa Batangas State University. Lahat ng babae ay nahuhumaling at nagkakandara pa sa lalaki. Subalit, ginagawa lamang silang parausan nito. Walang sineseryoso sa lahat at ginagawang laro lang. Para sa lalaki, ang babae isa lamang bulaklak na kalaunan ay wala ng halimuyak. Mas maraming bulaklak, mas nakakaaliw at mas nakakadagdag angas bilang isang lalaki. Sikat siya sa pagiging isang womanizer, pero marami pa rin nababaliw sa kanya dahil sa kakaibang kagwapuhan at sex appeal nito. Sino ba namang hindi mababaliw sa lalaking may 7-inch na dragong tinatago sa pagitan ng kanyang mga hita? Naka-4 na round sila ni Hash, kapalit ng 20,000 pesos. Wala kasing ipambabayad si Rika sa kanyang tuition fee, kaya wala siyang ibang choice kundi magpagamit rito sa loob ng isang gabi, kapalit ng 20,000. Nagtatrabaho siya bilang katulong sa mansyon ng mga Coleman sa Batangas, angka ng mga Amerikanong napamahal sa bansang Pilipinas. Kaya marunong magtagalog si Hash at sobrang galing nitong magtagalog. Malakas na alon at hangin ang unang nakagisnan ni Rika nang magising siya. Napakadilim ng paligid at walang ibang makikita kundi purong itim. Yakap niya ang kanyang katawan na ngayon ay wala ng saplot. Tumulo ang sariwang luha sa kanyang magandang mga mata. Mahina siyang humikbi dahil sa matinding hinagpis. Ibinigay niya ang kanyang sarilit puri sa halagang 20,000. Ramdam niya ang matinding panlalamig
at pandidiri sa sarili. Nangako siyang ibibigay niya yun sa kanyang kasintahan, subalit matindi ang kanyang pangangailangan. Malapit na kasi siyang matapos ng second year college at 2 years course lang bilang IT ang kanyang kinuha. Desidido siyang makapagtapos para matulungan ang kanyang ama sa pagtataguyod sa kanilang magkakapatid. Matagal na silang ulila sa ina at tanging ama na lang nilang maedad na ang nagsusumikap sa pangingisda para lamang masuportahan ang kanilang matrikula at pangangailangan. Labag man sa kanyang kalooban, pero wala siyang ibang malalapitan. Halos lahat ng tao'y ilag sa pamilya nila dahil alam nilang walang-wala sila. Maski ang kanyang mga tiyahin at mga kamag-anak ay parang allergic sa kanila kung dumistan siya at ikahiya sila ng mga ito. Nakaramdam si Rika ng matinding galit at pagkadismaya dahil sarili niyang kamag-anak ay walang amor sa kanila at hindi niya magawang lapitan para hinga ng tulong. Ginawa na niya ang lahat. Nagtitinda siya ng mga lutong ulam at spaghetti sa eskwelahan, alang-alang sa araw-araw nilang pagkaing magkakapatid. Sawa na kasi ang mga kapatid niya sa isda at lamang dagat, kaya ang kaunting kinita ng kanyang ama sa pangingisda ay binibili niya ng mga recados para sa iluluto niyang ulam at spaghetti. Mabenta naman yun para sa mga estudyanteng tinatamad na magluto sa umaga para baunin, dahil may kamahalan ng ulam sa mga karinderya sa panahon ngayon. Kumikita siya ng 1,000 kada isang araw, pero hindi pa rin yun sumasapat sa kanilang mga pangangailangan. Rinig niya ang paghilik ni Hash sa kanyang tabi. Mas humigpit ang yakap nito sa kanyang katawan at inamoy-amoy pa ang kanyang leeg. Nakaramdam siya ng matinding kiliti sa paraan ng paglalambing nito. Kung wala lamang itong chismis sa pagiging isang babaero, ay hahayaan niyang mahulog ang loob niya sa lalaki. Bahagya siyang bumangon at tinanggal ang pagkakayakap nito sa kanyang bewang. Kinuha niya ang perang nasa ibabaw ng mesa at saka sinuot ang kanyang nagkalat na damit. Napabuntong hininga siya ng wala sa oras habang sinusuot ang kanyang damit. Mabilis niyang nilisan ang silid ng kanyang amo at dumiretso sa maid's quarter. Dumiretso siya sa CR para maligo. Kinuskus niyang mabuti ang kanyang balat at buong katawan. Halos mapanit na ang kanyang balat sa bawat pagkuskus niya. Napakagulhol siya sa realisasyon sa kasalanang kanyang nagawa. Diring-diri siya sa kanyang sarili dahil ibinigay niya ng ganoon na lang ang kanyang puri. Paniguradong madidismaya sa kanya ang kanyang kasintahan. Kaya nagpasya na siyang makipaghiwalay kay Zyrus. Kababata niya yun at talaga namang sinusuportahan siya sa lahat ng bagay. Kaya nakukonsensya siya sa nagawa niyang pagtataksil. Maaga siyang pumasok at naghanda ng kanyang paninda. Samot-saring bulong-bulungan ang kanyang narinig. Lahat ng iyon ay patama sa kanya na isa siyang bayaran. Nakarating agad ang balita sa buong campus na ikinama siya ni Hash at isa siya sa laruan nito. Hindi niya pinansin ang mga chismis na naririnig niya, pero pinanlalamigan siya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa mga oras na yun. Nagulat siya nang hilahin siya ng kanyang nobyong si Zyrus. Nag-aalala ang gwapo nitong mukha nang harapin siya. Nag-iwas si Rika ng tingin, lalo na nang tanungin siya nito kung saan siya nanggaling. Tila nawalan siya ng lakas magsalita at ibig niyang mapaluhod sa panglalambot. Mahal na mahal niya si Zyrus, subalit wala itong pera kagaya niya. Hindi nito magagawang punan ang matinding pangangailangan niya, kaya nakagawa siya ng matinding kasalanan. Matagal bago siya nakasagot. Sinabi niya ang buong katotohanan para lubayan na siya agad nito. Hindi makapaniwala ang mukha ni Zyrus sa kanyang narinig. Namutla siya at tila binagsakan ng langit at lupa. Hindi niya lubos akalain ang babaeng iniingatan at minahal niya ng husto ay magagawang magpagalaw sa iba kapalit ng 20,000. Hindi niya magawang magsalita para magalit at sisihin si Rika dahil malaki ang pagkukulang niya bilang isang nobyo. Kung sana lang ay may kaya siya o kasing yaman ni Hash Coleman. Hindi na nito kailangang ibigay ang sarili. Kusa niyang ibibigay ang pera at hihintayin ang araw na makasal silang dalawa. Sa pagkakataong iyon, tila hiniwan ng malaki ang kanyang puso sa pagmamasid habang mabilis
na tumatakbo palayo sa kanya si Rika. Bumagsak ang luha sa kanyang mata habang pinipigilang huwag sumigaw. Gusto niyang magalit at magwala pero hindi niya magawa. Wala siyang lakas. Samantala, mabilis na tumakbo si Rika papasok sa kanilang classroom. Abot doon ang bulong-bulungan na isa siyang laruan at parausan ni Hash. Nakaramdam siya ng matinding galit sa mga paratang ng mga ito. Bagamat totoo na ibinigay niya ang kanyang sarili. Pero hindi naman siya papayag na dungisan ng tuluyan ang kanyang pangalan sa mga isyu na laruan siya at parausan lang. Mabilis siyang nakatayo at sinampal si Camille dahil ito ang malaki ang galit sa kanya dahil siya ang top 1 sa klase. Nagulat at nawindang ang lahat sa nasaksihan. Hindi nila lubos akalain na magagawang pagbuhatan ng kamay ng mahinhing si Rika ang ipokritang si Camille. Tuluyan ang nabigtas at nasagad ang pasensya ni Rika rito. Hindi kasi siya magawang ungusan ng babae, kaya dinadaan na lang niya sa paninira. Nakita iyon ni Hash at labis ang pagkamanghang naramdaman niya. Babawian pa sana ni Camille si Rika nang hawakan ni Hash ang palapulsuhan nito at pinagbantaang huwag sasaktan o lalapatan ng kamay ang kanyang kasintahan. Natigilan ang lahat sa kanilang narinig. Hindi nila lubos akalain na magagawang sambitin ni Hash ang salitang girlfriend dahil para rito, lahat ng babae laruan niya lamang. Sa natatakot na mukha at nanginginig na katawan, umatras si Camille nang ibagsak ni Hash ng padarag ang kanyang kamay. Mabilis siyang umalis roon sa pagkapahiya. Nagbulungan ang mga nakasaksi dahil alam nilang si Cyrus ang boyfriend ni Rika. Naguluhan sila at hindi makapaniwala na seseryosohin ni Hash ang babae. Hinila naman ni Hash si Rika paalis ng classroom. Dumiretso sila sa parking lot kung saan nakaparada ang kanyang Aston Martin. Hinigit ni Rika ang kanyang kamay na hawak ni Hash at sinabing hindi siya sasama. Nagsalubong ang makapalakilay ni Hash na narinig. Sinikmatan niya ang babaeng walang utang na loob sa kanya. Sinabi niyang wala man lang siyang natanggap na salamat rito. Nag-iwas naman ang tingin si Rika at hindi na napigilang umiyak. Sinabi niyang tigilan na siya ni Hash at huwag na siyang kausapin pa. Ayaw na niyang magtrabaho bilang katulong sa pamilya nila Hash at kalimutan na nila ang nangyari sa kanila. Nasaktan si Hash sa kanyang mga naririnig. Sa unang pagkakataon, tila nanlamig at paulit-ulit na sinaksak ang kanyang matigas na puso. Napakasakit noon. Natulo siya sa kanyang kinatatayuan. Tulala, pinagmamasdan si Rika habang naglalakad palayo sa kanya. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya, pero isa lang sigurado siya. Ayaw niyang nakikita itong naglalakad palayo sa kanya. Mabilis niyang tinakbo ang distansya nilang dalawa at niyakap ito mula sa likuran. Sinabi niyang hindi siya papayag na magkalimutan na sila. Gusto niyang panindigan ang nangyari at namagitan sa kanila ng isang gabi. At handa siyang ibigay lahat para lang kay Rika. Tuluyan na siyang nahulog at napamahal kay Rika. Kung noon ay hinahayaan niya lang ito at pinagmamasdan sa malayo dahil may nobyo ang dalaga. Ngayon ay hindi na siya makakapayag na mawala sa kanya si Rika lalo pat siya ang nakuuna rito. Inamin niyang pagtingin niya kay Rika at nangakong tatalikuran ang pagiging babaero, alang-alang sa babae. Hindi naniniwala si Rika sa sinasabi nito, kaya nanindigan siya, pero mapilit si Hash. Hindi siya sinukuan ng lalaki. Nangako itong liligawan siya araw-araw hanggang sa makamove on siya at mapalitan niya si Cyrus sa puso ni Rika. Hindi kumibo si Rika, pero pinakita ni Hash na sincere ang nararamdaman niya. Hanggang sa graduate sila, naliligaw pa rin siya dito. At sa mismong kaarawan ni Rika, sinurprise niya ito. Sakay ng kanilang yate at magarbong birthday party na siya mismong naghanda. Naiyak si Rika sa sayang nararamdaman. Unti-unti na rin siyang nahulog kay Hash sa mga effort nito at paninindigan na hindi siya lolokohin. Sinagot niya si Hash at sobrang saya ang dulot noon sa kanilang dalawa. Hindi niya akalaing mamahalin siya ng isang womanizer at magtitiwala siya rito. Sabay nilang tinupad nang magkasama ang kanilang mga pangarap. Sa paglipas ng 3 taong pag-iibigan, inalok na ng kasal ni Hash si Rika at pinaramdam rito na wala na siyang ibang mahihiling pat
nais makasama, kundi si Rika lamang. They end up marrying each other at namuhay sila ng masaya at payapa. At sana nag-enjoy kayo sa kwento ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. At syempre, mag-subscribe na rin kayo and hit bell notification para lagi kayong updated sa ating susunod na upload.